Okay guys, tapos na tayong mag-replace ng crankshaft, and then ang susunod kong gagawin is lilinisan itong block nya. So guys, sa pag-overhaul ng makina, number 1 na pinaka-importante dyan is yung malinis ang pagkakagawa. Kasi guys, kahit gaano pa ka mamahaling pyesa ang ilalagay mo sa makina, kung hindi malinis yung pagkakagawa, panigurado guys, hindi rin magtatagal ang makina. Importante kasi guys, na malinisan natin ng maayos, lalong lalo na itong mga butas ng block, kasi ito yung nag-lubricate ng bearing ng crankshaft. Ngayon, kung halimbawa wala tayong compressor o pambuga dito sa mga butas na to, kahit sabihin natin nalinis na natin yung block nya, ay napapasukan yan ng mga debris, ng mga dumi dyan sa loob ng butas ng crankshaft. So importante talaga guys na meron tayong compressor para mabugahan natin ng hangin yung mga butas ng block, para matanggal yung mga pumapasok na dumi sa butas ng block. And then guys, sa paglilinis nito guys is gagamit lang ako ng high pressure wash. Okay lang naman ito mabasa ng tubig guys. And then after matapos natin linisan to gamit ang high pressure wash, ay siguraduhin lang natin na mapatuyo agad natin siya, and then malubricate natin ng oil, kasi ang metal na ito guys is madali lang siya magkalawang. So importante lang na mapatuyo natin siya agad, and then malubricate agad natin ng oil para hindi siya kakalawangin. So guys, gawin ko na to guys sa paglilinis ng block. Okay guys, tuloy tayo sa video series natin ito. And today guys is i-install na natin itong crankshaft na nireplace natin.
So tapos ko na po itong linisan guys. Ang ginamit ko sa paglinis ay itong spray gun ko lang guys. Nilagyan ko lang siya ng diesel guys. Diesel yung pinanghugas ko dito para hindi basta-basta kalawangin yung crankshaft, kasi mas mabilis lang siya kalawangin. So diesel lang yung pinanglinis ko kasi mura lang din. And then binugahan ko siya ng diesel. Then after kong binugahan ng diesel is binugahan ko ulit ng hangin para matuyo. And then pinunasan ko guys. So yun nga, sa previous video ko, importante talaga na malinis yung gawa natin para pulido yung gawa natin, magtatagal yung makina. So ngayon guys is ituturo ko sa inyo kung paano i-install ang crankshaft sa block. So ang unang gagawin ko is pupunasan ko muna itong block para siguradong malinis na malinis. Nailagay ko na pala itong mga bearing guys. Yan, pupunasan lang muna natin. Dapat guys yung tela na soft at saka yung malambot at saka yung walang masyadong cotton guys yung gagamitin niya. Ayan, dapat malinis talaga yung pagkakagawa guys. Okay, then punasan ko ulit ito. So ayan guys, nalinisan natin ulit, and then ang gagawin ko is i-on ko muna yung compressor para mabugahan ko ng hangin ang mga butas ito para talagang walang dumi. So ayan, gahalo natin ng hangin. And then lubricate natin ng oil guys ang bearing. And then itong crankshaft guys, bubugahan ko ulit siya ng hangin para mawala talaga yung mga alikabok. Guys, nakikita nyo itong butas na ito. Yan, mga butas sa crankshaft guys na dinadaanan ng oil. Importante mabugahan natin ng hangin. So ayan guys, nabugahan ko na siya ng hangin. So sure na ako na malinis na lahat itong block at saka ang crankshaft. Ngayon guys, sa pag-i-install naman ng crankshaft, tandaan nyo lang guys kung saan nakalagay ang water pump at saka saan nakaharap yung timing belt. So dito banda nakaharap yung timing belt, and then ito naman, ito yung kakabitan ng pulley ng pump belt ng compressor ng aircon at saka ng alternator. So ito yung harap niya guys. So hindi kayo maliligaw guys. So pag ito ang harap, dapat nakalagay din siya sa harap. Ayan. And then hindi rin kayo maliligaw guys kasi meron ito guys, nagyanan ng truss washer. So hindi nyo siya makakabit kasi hindi pwedeng magkakabaliktad to. So guys, i-install ko na, kabit ko na siya. So ayan. And then after natin makabit guys is kakabit natin itong truss washer. So sa pagkabit nito guys, dapat itong aluminum nya, ito na side, kumbaga ito puti dito na side, din sa ilalim banda is medyo maitim siya. Ito na side is aluminum, din ito na side is metal. So dapat ang itong
aluminum na side guys is nakatapat siya sa crankshaft. So ilolubricate ko lang muna siya ng oil. Ayan. And then itong isa din. So ayan guys, nilipat ko lang muna ang camera para mas makita nyo ang pag-install ng thrust washer ng crankshaft. So i-install ko na siya guys. Gaya na nakikita nyo, nakalubricate na ito ng oil. So sa pag-install lang guys, ito dalawa tong thrust washer. Pag-install nito guys is dapat nga yung sinabi ko kanina, na itong aluminum na side dapat nakatapat dito sa crankshaft. So ilagay ko na siya guys, itong aluminum na side na ito. Hulog yung isa. Kunin ko lang yun. Ayan. So dito ko siya ilagay. So dapat itong aluminum na side is nakatapat sa crankshaft. So ilagay ko na siya guys. Ayan, napasok ko na. And then itong isa din, ito yung aluminum na side, so dapat dito rin siya sa gilid sa crankshaft nakatapat. So pasok na natin. So ayan, so may cap ito dito guys, so dito natin una kakabit yung cap. So sa cap naman guys, hindi naman kayo maliligaw kasi mayroon naman yang mga number. Gaya nito, may number 1 at saka may arrow din. Kumbaga kung saan nakatapat yung makina, ito yung mukha ng makina, dito nakakabit yung timing belt. So dito nyo ikabit yung number 1. Ito yung number 1. And then yung arrow naman niya, kung saan yung harap ng makina, dapat nakaturo din sa harap itong arrow niya. So sana maunawaan nyo. And then kung bibilangin natin, ito yung cap number 1, number 2 at saka number 3. So uunahin muna natin itong i-secure para hindi matanggal yung thrust washer na kinabit natin, kasi ito yung nagsisilbing stopper ng thrust washer. Ayan o, kung nakikita nyo, ayan, umaangat yung thrust washer. So ito yung nagsisilbing stopper nya. So ito ang dapat na ikabit natin, itong may thrust washer, para pag nakabit na natin, ikabit natin tong ibang cap nya guys, is hindi na siya mag-aalog na ganyan, kasi may thrust washer na siya. Hindi na mag-aalog ng left and right, ganyan yung crankshaft. So ayan guys, nakabit ko na rin ang bearing. So sa pagkabit nito guys is madali lang naman. Papakita ko lang sa inyo. Tatanggalin lang natin itong bearing. Ayan, sa pagtanggal madali lang din. Ayan. So ganyan lang guys, and then may kanal yan dyan. And then ito, hindi naman kayo maliligaw. Ayan. So itapat lang natin yan dyan. And then kabit natin. So gaya ng sabi ko, importante na malinis yung pagkaka-set up natin ng crankshaft. So pupunasan ko ulit ito guys. Ayan. And then bubugahan ko ng hangin. Ayan. So ito yung number 3, dapat ang arrow nya is nakaturo sa harap ng makina. So ikabit ko na guys. Ayan. So ito yung bolt nya, bubugahan ko rin ng hangin. So ayan. Parang nakalimutan ko atang ilubricate ng oil yung bearing guys. Galing ko muna. Sabi na nga ba. So ilalagay ko lang yan dyan para hindi natin malimutan yung oil natin. So lubricate lang natin. Yan. And then pati din itong sa crankshaft. Yan. And again, dapat nakaturo sa harap. Ito yung number 3. 1, 2, 3. So kabit natin.
Guys, itong tools natin na gagamitin pang ikot is dapat malinis din. So dapat punasan natin guys. Yan. Tapos bugahan ko ng hangin guys para talagang malinis siya. Yan. And then pati rin itong handle na guys, dapat punasan natin guys para talagang walang dumi. And then bugahan ko lang din ng hangin. Pasensyahan nyo na guys, medyo maingay kasi umaandar yung compressor natin. So, on ko lang muna to. Okay. Tapos ikabit ko itong cap number 4. So, tapos ko na itong nalinisan guys, and then napunasan, and then nabugahan ko na rin ng hangin. So, lubricate na lang natin ng oil. Then pati rin itong sa crankshaft. Then ikabit natin ang bolt. Next is itong number 1 guys. Lubricate ko lang ng oil. Then dapat nakaturo sa harap. And then itong cap number 2, ilagay natin ng oil. Again, dapat nakaturo sa harap. So ayan guys, nakabit ko na lahat. So sa nakikita nyo, ayan. Number 1, nakaturo sa harap yung arrow. Number 2, number 3, number 4. So napakadali lang guys, tandaan. Ayan, nakaturo sa harap yung arrow. Then after nyo na makabit lahat guys, ikutin nyo, check nyo kung soft ba talaga siya ikutin. Ayan, sa nakikita nyo, soft naman siya. And then try natin alugin guys kung may alog ba siya o may clearance ba siya. So ayan guys, okay yung setting ng crankshaft na to guys. Actually guys, hindi ako nagpalit ng bearing ng main bearing. Ito lang ang diferensya niya, itong Conrad bearing niya dito. Ito yung may tama na, so ito yung ni-replace natin na handworks. So ayan, okay na to guys. And then ang kulang na lang nito is higpitan natin gamit ang torque wrench. Ito guys, medyo malaki lang yung torque wrench ko kasi pang malaking makina to. Malaki talaga siya, mahaba, mataas. So guys, ilipat ko lang muna ang camera kasi matatamaan ang camera pag hihigpitan natin. So guys, hihigpitan na natin siya. So ang ibibigay kong higpit dito is 60 pounds. So ikutin ko lang muna sa 60. So ayan, 60. So higpitan na natin. Importante din guys, punasan natin para talagang walang alikabok siya.
then try natin ikutin ulit. Ayan, so soft na soft siya guys. So okay na to guys, tapos na natin i-install ang crankshaft. And then guys, sa next video natin is i-install na natin yung piston, saka piston ring, and then connecting rod. So hanggang dito na lang muna ang video na ito guys. Sana abangan nyo ang video series na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta sa channel ko. Ingat po kayong lahat guys. God bless.